Good morning, everyone. Our Mass intentions for today, September 28. Thanksgiving for the gift of life of Luis Osuyos. For healing and fast recovery of Sister Edralyn Tocol. Jose Rolly Sarmiento, Alejandra Macairan, Irene Claude Choi, Chuimki, Monica Ubong Larek, Rowena Magno, Tadeo Grasparil, Susana Larida, Arnulfo Pastor, Dalmacio Josa Aluhipan, King Carrie Escaño, Antonio Unica, Jose Francis Nietes Duay, Ray Christoph Caseñas, Pilahio Malacas Jr., Francisco de Malaluan. For the repose of the souls of Juan Alcabasa, Ernesto Torrecha, Azucena Villaflor, Edith Antolino, Dr. Floro Burgos, Dr. Lourdes Aluhipan Burgos, Mauro Loresto, Lorenzo Ebido, Jose Joel Vergara, Jolito Vergara. Thanksgiving for the gift of life of Lauren May Armesa. And Dr. Lino Hernaiz.
sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ngati sa Diyos sa kaitaasan, at naruog sa lupa ay kapayapaan. Ipinumpuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos ng sanay ng langit, ang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan. Manangapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ang Panginoong Hesu Kristo, sama ng Espiritu, sa natin ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila'y usigin at pahirapan, ay itinuring mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasa amin nawa araw-araw, upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ng Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag, huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya, kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay. Tanggapin ang anumang ipinagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya, maging tapat ka sa Kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya, at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain, at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasipayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Kawawa ang mahihinang loob at mga tamad. Kawawa ang makasalanang mapagkunwari. Kawawa ang mahihina ang loob. Ayaw nilang magtiwala, kaya hindi naman sila tatangkilikin. Kawawa kayong mga nawala ng pag-asa at ayaw nang makibaka. Ano ang gagawin ninyo pag naningil na ang Panginoon? Ang mga may takot sa Panginoon ay di sumusuway sa Kanyang utos. Ang mga umiibig sa Kanya ay namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang mga may takot sa Panginoon ay nagsisikap na siya'y bigyang lugod. Ang Kanyang kautusan ang umiiral sa buhay ng mga umiibig sa Kanya. Ang mga may takot sa Panginoon ay handang maglingkod sa Kanya.
Nagpapakababa sila sa kanyang harapan. Sabi nila, ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon sa halip na sa mga tao, sapagkat kapantay na kanyang kamahalan ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangit ko't at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako'y tumatawag, sinasagot niya agad. Noong ako'y nahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, ang puon ang tinawag ko, at ako ay nagsusumamo na iligtas niya ako. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Ang puon ang nag-iingat sa wala ng sumaklulo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabutit di marunong magpabaya. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at duha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako'y pananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga kapatid, talikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa gatas ng espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari isang timplong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos, dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig, ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila.
Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kangahagang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Dati-rati, kayo hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon sumasa inyo ang kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinagmamanhi ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Talikdanan ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa espiritu. Mamuhay kayo ng may maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador, ang pinakamataas na kapangyarihan, at mga gobernador na sugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng matuwid. Sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ang inyong mga wastong pamumuhay at sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan, kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang kapatid kay Kristo. Mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Mga alipin, igalang ninyo at sundin ang inyong Panginoon, hindi lamang ang mababait kundi pati malulupit. Sapagkat kalulugdan ng Diyos ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kanyang kalooban. May pagkakapuri kaya ng magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat na si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o magsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. 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 Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuran niya ng ganito, "Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa araw na ito, bilang isang bansa, bilang sambayan ng Pilipino, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz de Manila at ang kanyang mga kasama, unang Pilipinong santo. Mga kapatid, magulo ang Pilipinas, maraming ganap. Naroon ang iba't ibang pagmamalupit na nangyayari sa paligid. Ito ang karanasan ng isang ama ng tahanan. Mula sa payak na pamumuhay, pinagsisikapan ni Lorenzo na maitawid sa kahirapan ng buhay ang kanyang mag-anak. Hindi nawala sa kanyang puso ang magsilbi sa Diyos bilang isang sakristan ng Binondo. Sa gitna ng mga nangyayaring hindi magaganda sa lipunan, patuloy pa rin sa pamumuhay na simple at tahimik. Ngunit hindi din niya inaakalang mararanasan din niya ang kalupitan ng mundo. Idinawit siya sa krimeng hindi niya ginawa. Upang mailigtas ang sarili sa pagmamalupit ng mga otoridad, naisipan ni Lorenzong tumakas upang maging ganap na ligtas ang kanyang mag-anak. Sumama sa mga grupo ng Dominikanong misyonero papuntang lupain ng mga Hapon. Hindi niya alam ano ang gagawin, pero ang tanging hiling sa bagong paglalakbay, nawa maging isa siyang kapaki-pakinabang sa Diyos. Tumulong siyang maipalago ang Ebanghelyo, nagturo ng katekismo at niyakap ang buhay misyonero. Sa paglayo sa tahanang kinagisnan at sa pamilyang kanyang minahal ng lubusan, dala pa rin ni Lorenzo ang pangungulila sa mga mahal sa buhay. Dumating ang di inaasahang pagkakataon. Akala ni Lorenzo tapos na ang paghihirap. Akala niya sa Pilipinas nang niya mararanasan ang kalupitan ng mundo. Karahasan at kalupitan din pala ang naghihintay sa kanya sa lupain ng mga Hapon. Dito sinubok ang buhay ni Lorenzo at higit ang kanyang pananampalataya. Kabayaran ba ito ng kanyang pagtakas? O di kaya bunga kaya ito ng kanyang pagbibigay ng sarili para kay Jesus, para sa Diyos? Hindi matiis ni Lorenzo ang mga pagmamalupit na naranasan ng kanyang mga kasamahan. Damang-daman niya ang hirap na kanilang pinagdadaanan. Ibang-iba sa hirap na kanyang napagdaanan sa Pilipinas. Mas tumindi, mas lumalim ang kanyang kaliwanagan
sa mga pangyayari na siya rin ay dumanas ng samut-saring mga pasakit mula sa kamay ng mga Hapon. Iba't ibang uri ng pasakit at pagmamalupit ang kanyang dinanas na yumarok sa kanyang katawang lupa at higit sa lahat sa kanyang kaluluwa bilang isang tao. Pagmamalupit na hindi para sa tao, kundi pagmamalupit na para sa hayop. Damang-dama ni Lorenzo na ang lahat ay hindi magtatapos sa maganda, kundi alam na alam niyang ang kahihinatnan nito ay kamatayan. Ang tanging daladala niya sa kanyang puso ay ang panalangin ang mga pinagdadaanan niya ay maging daan upang maipahayag ang kadakilaan ng Diyos. Pinilit siyang iwaksi at iwanan ang pananampalatayang tinanggap niya sa binyag. Ipinaranas sa kaniyang iba't ibang uri ng karahasan at pagmamalupit, pero mas humigpit ang kanyang kapit sa panalangin, mas umigting ang kanyang pananalig at pananampalataya sa Diyos. Baon niya sa sarili ang katapatan at dalangin kung 1,000 man ang kanyang buhay, bawat isa ay kanyang lubusang iaalay sa Diyos at bayan niyang mahal. Natanggap ni Lorenzo ang korona ng pagiging martir na binayaran niya ng kanyang dugo at buhay at pinag-igting ng kanyang tapang at buong katapatan sa Diyos at bayan. Dahil sa kanya, ang Pilipinas ay kinilala. Ang Pilipinas ay tiningala dahil sa buhay ng isang laikong Pilipinong huwaran ng katapatan at matatag na pananampalataya kay Kristo. Mga kapatid, anong ganap, anong mensahe sa ating mga Pilipino ang kapistahang ito? Sapat na lang ba na tayo ay magdiwang at magsimba? Abay, hindi. Ano kaya ang hamon? Ano kaya ang mensaheng nais iparating sa atin? Ang mundo ay lumago at maraming nagbago. Ang Pilipinas sa pag-usad ng mga panahon ay umiba, pero ito pa rin ang Pilipinas na kinamulatan ni Lorenzo. Naririyan pa ba ang mga pagmamalupit? Oo, naririto pa rin. At bahagi na ng ating buhay. Naiiba nga lang ang mga mukha at pamamaraan. Karahasan at kalupitang pabigat sa buhay na gusto rin nating takasan. Lumulubong utang ng bayan, tahasang paggasta ng buwis at pera ng mamamayan na hindi maipaliwanag ang kadahilanan. Naririyan pa rin ang mga swapang at ganid sa lipunan, ang iba nakaluklok sa pwesto, ang daming suliranin. Naghihikahos ang lipunang Pilipino. Parang nasa kumunoy ang Pilipinas, parang gusto na nating tumakas. Pero ito ang hamon ni Lorenzo. Hindi pagtakas ang solusyon, hindi pagsasawalang bahala ang rason, kundi ang tumindig at gumawa ng tama para sa Diyos at para sa Pilipinong kapwa. Pero nasaan na ang makadiyos at makabayang puso ng mga Pilipino sa ngayon? Nilamon na ba ng sistemang mali at baluktot? Nasaan na ang tapang na meron kay Lorenzo na nawawala na sa atin? Tapang na tumindig sa panig ng katotohanan at ng Diyos. Tapang na gumawa ng kabutihan. Tapang na tuwirin ang nararapat. Tapang na isakatuparan ang paghahari ng Diyos, hindi ang paghahari ng mga sarili lamang. Naghihikahos ang bayan. Tahasang ginagawang tanga ang mga mamamayan, o di kaya mas pinili lang nating maging bulag, pipi at bingi sa mga pangyayari sa bayan. Ito ho ba ang layunin ni Lorenzo? Ito ba ang laman ng kanyang puso? Si Lorenzo at ang kanyang mga kasama ay may tapang dahil kasama nila ang Diyos. Sana ho ang pistang ito ay magpapaalala sa atin
na Pilipino tayo. Kapatid natin ang bawat isa, kapwa Pilipino natin. Pilipino tayo at may pananagutan tayo sa isa't isa. Sabi nga ng isang kanta na inialay kay San Lorenzo, "Sanlibo man ang aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangal." Nasaan na kaya ang dangal ng Pilipinas? Nasaan na kaya ang dangal ng bawat Pilipino? Naririyan pa rin ba sa ating mga puso at diwa ang pagsasanggalang sa dangal na naririyan sa Pilipinas? Sabi ng kanta, "Isugo mo, Panginoon, ako kahit saan. Hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo ay sasapat. 1,000 man ang aking buhay, 1,000 ring iaalay, 1,000 kong kamatayan, sa palad mo ilalaan." Yan ang hamon ni Lorenzo sa atin sa pistang ito. Yan ang hamon sa bawat Pilipino. Yan ang hamon sa Pilipinas na nawawalan na ng dangal dahil din sa bawat Pilipino. Sa Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Sa Lorenzo Ruiz, tulungan mong makabangon ang bansang Pilipinas. Amen. Mga ginigilyo kong kapatid, halina't manalangin sa mapagmahal na Diyos upang tulad ni San Lorenzo, tayo ay maging matatag sa pananampalataya, pinauunlad ng pag-asa at pinakikilos sa pag-ibig, buong pagtitiwala nating sabihin, "Patatagin mo ang iyong bayan, O Panginoon." Patatagin mo ang iyong bayan, O Panginoon. Para sa aming Santo Papa Francisco, sa kanyang mga gawain bilang pastol ng kawan, ang simbahan, at upang lalong mapalago ang aming pananampalataya, matularan namin ang kanyang kapakumbabaan at pagmamahal sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Mo ang iyong bayan, O Panginoon. Upang ang ating mga obispo at mga kaparian ay patuloy na maging gabay sa mga gawaing pangpastoral at panlipunan, maglingkod ng buong katapatan at buong giliw na mag-alay ng kanilang sarili sa sambayanan, lalo't higit sa panahon ng krisis at kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Patatagin mo ang iyong bayan, O Panginoon. Upang ang mga namumuno sa aming pamahalaan at ang kanilang mga pamilya ay maging tapat sa kanilang sinumpaan sa Diyos at sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Patatagin mo ang iyong bayan, O Panginoon. Upang matanto ng mga dumaranas ng mga kahirapan sa buhay, espiritual man o pisikal, na ang kanilang paghihirap ay pakikiisa sa iyong mapagpagaling na pagpapakasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Patatagin mo ang iyong bayan, O Panginoon. Upang ang ating bayan ay patuloy na maging matatag sa pagharap sa mga pagsubok ng kasalukuyan. Ang mga frontliners, lalo't higit, ang mga manggagawang pangkalusugan, at ang mga nataasang na maging gabay namin sa karimlan ng pandemya, ay buong pusong maglingkod para sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Patatagin mo ang iyong bayan, O Panginoon. Upang ang mga minamahal naming yumao ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa piling mo sa iyong kaharian sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Patatagin mo ang iyong bayan, O Panginoon. Sa katahimikan, idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na mga intensyon at mga panalangin at ating alalahanin ang mga taong pinangakuan natin ng panalangin sa misang ito. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at ituloy mong mapagpatuloy kaming sumunod sa kalooban mo at ipangaral ka sa lahat ng oras, katulad ni San Lorenzo Ruiz at ng kanyang mga kasama. Hinihiling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha ng sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang puong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang iyong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa aking kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang na kayanan. Kami umaasang tutulungan mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na piging. Iniluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo at ang mga kasama ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas,
kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tu Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Marvin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at ng kanyang mga kasama at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoong natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang mumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pero ng Diyos na nag-aalis Ng mga kasalanan ng sanlibutan, naawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng aing nagbibigay buhay. Habang panahon kaming lilingon sa iyo, dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya, bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir, na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapatin mong kami makarating sa kaluwalhatiang inilaan mo sa amin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Huwag nating kalilimutan na bukas ay kapistahan ng mga banal na arkanghel, San Miguel, San Rafael at Gabriel. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.